Okay, good evening sa inyong lahat. Ngayon is December 8, 2021. At kung ating titingnan natin mga kalendaryo sa Roman calendar, ngayong araw ay may nakalagay na the Feast of the Immaculate Conception. So, ang Feast of the Immaculate Conception is isang selebrasyon na pinaniniwalaan ng mga Roman Catholics. It is a day that celebrates the belief that Mary, the mother of Jesus, was preserved from original sin all of her life. Itong doktrina, itong dogma na ito, naniniwala sila na mula pa sinapupunan ng ina ni Mary, si Mary ay hindi nagmana ng kasalanan. At sineselebrate iyon 9 na buwan bago ang kapanganakan ni Mary sa September 8. At ngayon ay December 8. And for Roman Catholics, it is observed as a day of obligation na ang mga Katoliko ay required na umattend ng Mass. At sa Pilipinas naman, in 2017, President Duterte signed a law that declared na ang solemnity of the Immaculate Conception on December 8 as a holiday. In recognition sa mga Pilipino na kung saan pinaniniwala ang may strong devotion sa Blessed Virgin Mary. And this has now become a special holiday sa Pilipinas. At as we look sa Scripture, at mismo mula sa bibig ni Mary, itong dogma, itong doctrine na ito, ay nire-refute ng Bible. Kaya naman ngayong gabi ay buksan natin ang Luke chapter 1, and let's read verses 46 to 56. Luke chapter 1, verses 46 to 56, the Magnificat, Mary's Song of Praise. And Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has looked on the humble estate of his servant. For behold, from now on all generations will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is for those who fear him from generation to generation. He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the thoughts of their heart. He has brought down the mighty from their thrones, and exalted those of humble estate. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his offspring forever." And Mary remained with her about 3 months, and returned to her home. Let's pray. Aming Panginoong Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon sa gabi na ibigay niyo sa amin. At salamat sa maayos na panahon, at salamat din Panginoon sa pag-iingat mo at nakarating kami ng pagligtas dito po Panginoon sa inyo pong iglesia. Salamat Panginoon at muli isang pribilegyo na makapag-ipon-ipon upang pag-aralan ng inyong salita. Isang pribilegyo Panginoon na sama-sama makapagpuri sa iyo, at isang pribilegyo Panginoon na sama-sama manalangin sa iyo. Nawa o Diyos, sa gawain ngayong gabi, sa pag-aaral namin, Panginoon, ng inyong pong dakayang salita, kinawang siyang manguna sa bawat isa. Kaya nawa, Panginoon, ang manguna sa akin na maihayag ko ng tama ang inyong pong katotohanan, at yun din, Panginoon, sa makikinig, na patuloy na bigyan ng kasiyahan, katsagaan, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong pong dakilang salita. Nawa o Diyos, ang aming papag-aralan ngayong gabi ay maging pagpapala sa aming isang kapakinabangan, Panginoon, at yun din ay lalong-lalo na kapurihan, Panginoon, sa inyo pong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay midalangin sa ngalan ng iyong anak si Jesus. Amen. So, ang binasa natin ay pinamagatang The Magnificat or Mary's Song of Praise. At kung ating papansinin ang Luke chapter 1, ang Luke chapter 1 records many of the events bago ipanganak ang ating Panginoong Jesus. Kung ating papansinin sa Luke chapter 1 verses 5 to 24, isang anghel ang nagtungo kay Zechariah
habang siya ay nasa templo at sinabi sa kanya, magkakaroon siya ng anak na lalaki at papangalanan niya itong Juan or John. At alam naman natin na itong batang ito ay si John the Baptist, who is the one to prepare the way for the Messiah. Ito ay nakakabiglang balita para kay Zechariah at sa kanyang asawa na si Elizabeth sapagkat hindi pa sila nagkakaroon ng anak. Si Elizabeth ay baog at silang dalawang mag-asawa ay matanda na. Ngunit ang patunay na ito ay magaganap na si Elizabeth ay magkakaroon ng anak ay ang pagkawala ng kakayahan ni Zechariah na makapagsalita. Ganon din naman sa mga susunod na verses sa verses 26 to 38, isang anghel muli ang nag-appear kay Mary at sinabi sa kanya na siya ay magdadalang tao at papangalanan niya itong Jesus kahit siya ay isa pang birhen. At nakita natin sa passages na ito that Mary expresses a great faith in submission to God. Nalaman niya din na ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth ay 6 na buwan na ding buntis. Kaya naman si Mary decided to visit her cousin Elizabeth in the Judean hill country. Kasunod naman dyan is yung verses 39 to 45 na kung saan nagtatala ng tagpuan na Mary and Elizabeth. At base dito, si Elizabeth ay napuspos ng banal na espiritu nung marinig niya na ang bati ni Maria at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay lumukso, o sa English ay leap for joy. Kaya naman si Elizabeth goes on to bless Mary at ang kanyang sinabi, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why is this granted to me, that the mother of my Lord should come to me? For behold, when the sound of your greeting came to my ears, the baby in my womb leaped for joy. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what has spoken to her from the Lord. At kaya naman yung response ni Mary mula sa sinabi ni Elizabeth ay mabasa natin sa verses 46 to 55 ang ating text. And Mary responds to Elizabeth's blessings with what is now commonly called the Magnificat. Kung ating papansinin yung ating mga Bible, yung section heading kadalasan nakalagay dyan is possibly Song of Mary or Song of Praise. Or obviously, wala naman tayong makikita inawit talaga dito ni Mary. Pero itong mga kadagang ito, itong The Magnificat na ito, is poetic at ngayon ay inaawit sa iba't ibang mga services during Christmas season. Especially na sa mga churches na may liturgical traditions katulad ng Roman Catholics and some other Protestants. At kung ating titingnan sa verse 46, the first lines of Mary's response is, my soul magnifies the Lord. Sa KJV nakalagay is, my soul that magnify the Lord. Sa ESV naman, my soul magnifies the Lord. At sa ang Tagalog Biblia naman, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. At mula dito sa unang praise na binanggit ni Maria, dito nakuha ang title ng poem na ito na The Magnificat. The Latin translations of Mary's response begins with the word Magnificat. Nang ibig sabihin ay magnify, or exalt, or glorify. At kaya naman itong The Magnificat na ito ay isang tula ng papuri para sa ating Panginoon. Praising Him for His blessings to Mary and praising Him for His faithfulness to own people. Kaya naman sa papuring ito, makikita natin ang katotohanan ang taong alam ang kanyang tunay na estado, kilalang personal ng tunay ang Diyos at ang mga ginawa nito, ang siya lamang makapagpupuri ng totoo. Ang taong alam ang kanyang tunay na estado, kilalang personal ang tunay na Diyos at ang mga ginawa nito, ang siya lamang makapagpupuri ng totoo. Well, as we observe itong mga passages na ito,
Una nating nakita is that number one, obviously, she knows herself. Si Mary ay kilala niya ang kanyang sarili. Ang papuri na ito ay nanggaling mismo kay Maria, ngunit sino nga ba si Maria? Mary, o mas kilala sa tawag na Maria, or Mary, the mother of Jesus. Siya ay nakatira sa Nazareth na matatagpuan sa Galilee, which located sa upper part ng Israel or Palestine sa panahon nila. She was betrothed to a man called Joseph na isang karpentero. At sa mga panahong ito, she was probably 13 or 14 years old sapagkat yan yung age sa kanyang kultura sa pagkaasawa. That was the customary age for betrothal and marriage in her culture. At yung kanyang genealogy ay makikita naman natin sa Luke chapter 3 verse 23. Well, obviously yan din yung genealogy ng ating Panginoong Jesus. Pero dito makikita natin yung linyada ng mga ninuno ni Mary. Mary's lineage as recorded by Luke ay kung ating papansinin ay hindi talaga minimension si Mary. Pero yan na ay expected sapagkat including women's names sa mga genealogies was not the standard practice. At kung ating papansinin sa Luke chapter 3 verse 23, ang nakalagay dyan instead of Mary is Joseph. Joseph the son of Heli. But ayon sa mga ilang pag-aaral, ayon sa ilang mga commentator, si Heli daw ay ama ni Maria. Si Joseph ang nilagay as a representative of Mary's generation. Kaya naman Heli was the father of Mary, and Heli was the father-in-law of Joseph by marriage. At si Mary na ito ay nanggaling mula sa tribo ng Judah, mula sa linyada ni David. At ayon din sa Luke chapter 1, siya ay related o kamag-anak niya si Elizabeth, na kung saan nakalagay din sa Luke chapter 1 ay nanggaling mula sa tribo ni Levi or galing from the tribe of Levi. Mary and Elizabeth could have been from different tribes, but it still have been relatives. It could be possible na ang kanilang mga ina ay magkapatid. Ang kanilang ina marahil ay nanggaling mula sa tribo ng Judah o nanggaling mismo sa tribo ng Levi. Gaya na lang ng sinabi ng isang commentator, though Elizabeth was on the father's side of the daughters of Aaron, yet on the mother's side, she might be the house of David. So sa madaling salita, ang possible na ang ama ni Elizabeth ay from the tribe of Levi at ang kanyang ina naman is from the tribe of Judah. Kaya lamang nilagay na mula sa tribe of Levi sapagkat ang kanyang ama ay doon nanggaling. Ang mga ina ni na Elizabeth at Mary ay mula sa tribe of Judah, kaya natin nasabi na sila ay magkamag-anak. So yan yung nakita nating pagkakakilanlan ni Mary dito sa surrounding passages sa ating binasa. Pero as we look sa ating mismong text, sa The Magnificat, makikita natin ang katotohanan that letter A, she needs a Savior. She needs a Savior. At nakita natin yan sa verse 47. And my spirit rejoices in God, my Savior. Siya na pinili ng Diyos para maging ina ni Jesus ay kinikilala ang sarili na kailangan niya ng tagapagligtas. Wala tayong makikita mula dito na kanyang sinabi na siya ay isang taong walang sala. Ni wala tayong makikita ang pruweba sa buong Biblia na siya ay kinikilala bilang isang taong hindi nagkasala. At sa bibig na mismo ni Mary nanggaling na ang kanyang kaluluwa ay nagbubunyi dahil sa Diyos na kanyang tagapagligtas.
Kailangan niya ng tagapagligtas sapagkat siya mismo ay alam niya na siya ay isang makasalanan. Gaya lang ng sinabi ng kanyang ninuno, na kanyang pinakalulolohan na si David. Sabi ni David sa Psalm chapter 51 verse 5, "Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Na kung saan dito, David is declaring that he was a sinner bago pa siya ipinanganak ng kanyang ina. And yes, these words are personal, pero ang katotohanan ito is universal. David is a human. Mary is a human. At nakita natin dito ang thought that humans are sinners in conception, refuting the doctrine of the Immaculate Conception. At ang dahilan kung bakit si David ay sinners, si Mary ay sinners, ay ang epekto ng fall. At yan ay pinakatotohanan ni Apostle Paul sa Romans chapter 5 verse 12. "Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sin." Kaya pala tinawag na makasalanan si David ng kanyang sarili, ganun din kinikilala ni Maria na makasalanan ng kanyang sarili, sapagkat silang lahat, tayong lahat, ay nagmana ng kasalanan mula kina Adan. Gaya nga ng sinabing, kadalasang sinasabi, we are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. Kaya naman kung si Maria ay kinikilala ng ilang mga denominasyon na hindi nagkasala, pero ngayon nakita natin mismo sa kanyang mga sinabi na kailangan niya ng tagapagligtas. Kung ito ay totoo sa kanya, ganon ka din. You too are in need of saving. You too are in need of a Savior. Sapagkat gaya ni David, gaya ni Maria, gaya ng lahat ng tao mula kay Adan, ay makasalanan. Kaya, sino man ang nakakarinig ng mensaheng ito, kung ikaw man ay dumadalo sa iglesia at umaawit ng mga himno, kung hindi mo kinikilala sa sarili mo na kailangan mo ng tagapagligtas, kailangan si Kristo, wala kang makukuha sa lahat ng iyong ginagawa, kundi ang impyerno. Nagpapapagod ka, pero kung hindi mo kinikilala na kailangan mo ng tagapagligtas, kailangan mo si Kristo, lahat ng iyan ay baliwala. At ang makukuha mo lamang, walang iba kundi ang galit ng Panginoon. A person who claimed by some who does not inherit sin claims to be that she needs a Savior. Kung si Mary kinikilala niya na kailangan niya ng tagapagligtas, ikaw, tayo, ay kailangan din natin ng tagapagligtas. Yes, she knows herself na kailangan niya ng tagapagligtas. At hindi lang din yun, that letter B, kinikilala niya ang kanyang sarili bilang lingkod ng Panginoon. That letter B, she is a servant. Nang sabi sa verse 48, "For he has looked on the humble estate of his servant." Ganun din naman kung ating papansinin sa Luke chapter 1 verse 38. Dito natin makikita na kinikilala niya talaga ang kanyang sarili bilang isang lingkod ng Panginoon. Sabi niya sa verse 38, "And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. Sabi niya, I am the servant of the Lord. Sa KJV nakalagay dyan is handmaiden. Sa ESV ang nakalagay ay servant. At ang pinanggalingang salita naman ito sa Greek word is yung tinatawag na doulos. O yung Old English translation for doulos is bond servant. O sa Tagalog ay alipin. In bondage to, in subject to ng Diyos. At nakita natin ang kanyang pagiging alipin
sa pagpapasakop niya sa layunin ng Diyos nung siya ay kinausap ng anghel. Sabi sa verses 28 to 33, "And he came to her and said, 'Greetings, O favored one, the Lord is with you.' But she was greatly troubled at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, 'Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord will give up to him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." At pagkatapos ng sinabi dyan ng anghel, ang sagot naman ni Mary ay isang tanong. And Mary said to the angel, "How will this be, since I am a virgin?" Paano ito mangyayari kung ako ay isa pang birhen? Yang katanungan ni Mary ay parang masasabi natin kagaya sa katanungan na sinambit din ni Sekaraya sa Luke chapter 1 verse 18. Kung saan sabi naman ni Sekaraya, nung may bumisitang anghel din sa kanya at sinabi ang kanyang asawa ay magkakaroon ng anak at papangalanan itong Juan, ang sagot naman ni Sekaraya, "How shall I know this? For I am an old man and my wife is advanced in years." So parang kung ating tingnan, yung response ni Mary at yung response ni Sekaraya ay parang magkapareho. Marahil mapansin natin ang pagkakapareho ng response ni Maria at Sekaraya o Zacarias. Subalit, nalalaman natin na pagkatapos nilang sinambit ito, si Sekaraya ay hindi na nakapagsalita. Ngunit si Maria naman ay pinagpala. Ano ang naging dahilan? Because the question of Sekaraya was born out of doubt, while the question of Mary was born out of wonder. Nagulat si Sekaraya, "Matanda na kami, baog pa ang aking asawa, paano kami magkakaanak?" But si Mary, sa paanong paraan ito mangyayari? Mary understood na ang anghel ay sinasabihan siya patungkol sa kanyang pagbubuntis. And her question was born out of wonder, not doubt nor disbelief. So angel did not rebuke her as he had rebuked Sekaraya. Her words expresses her admiration at it, and her words also expresses her desire to be informed sa paanong paraan ito mangyayari. Kung ang tanong ni Sekaraya ay ang pagdududa kung paano ito mangyayari sa kabila ng kanilang sitwasyon na mag-asawa, ang tanong naman ni Maria ay sa paanong paraan ito mangyayari. She is the Lord's. Kaya naman siya ay namamangha na gusto niyang malaman sa paanong paraan ito mangyayari. Ang taong kinikilala ng karamihan na lingkod ng Diyos ay nagkaroon ng pagdududa, samantalang isang mahirap na batang babae ay nanampalataya. And as we go on to verse 35 to 38, "And the angel answered her, 'The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the 6th month with her who was called barren. For nothing will be impossible with God.' And Mary said, 'Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word.' And the angel departed from her." Kung saan masasabi natin that si Maria ay nasa mahirap na posisyon. Siya ay nakatakdang kasal kay Joseph na paniguradong hindi siya ang ama ng kanyang dinadala. Naunawaan niya na siya ay maaaring maakusahan ng pangangalunya or adultery.
At ang kaparusahan ng adultery ay ang kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. Nakakita natin yan sa Deuteronomy chapter 22, verse 13 to 21, yung batas about sa sexual immorality. Na kapag ikaw ay napatunayan ng alunya, ikaw ay hatulang kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. Alam ito ni Mary. At alam din ito ni Joseph. Yet, she willingly and graciously submitted to the will of God. She earnestly desired it might be and firmly believed it would be. Kung saan nakita natin kay Maria na isang true example of a disciple in submission to God's word and His promises. Handa niyang isang tabi ang mga plano at mga pangarap para sa kagustuhan ng Diyos. Ang paglalang tao para sa Diyos ay magbibigay sa kanya ng magandang reputasyon, subalit ang kanyang mga kakaharapin ay hindi madali. Pero di na siya nagtanong pa. Hindi na siya kumontra pa sapagkat para sa kanya, siya ay alipin ng Diyos. Kaya naman, isang hamon sa atin kung tayo ay totoong alipin ng Diyos gaya ni Maria. Handang magpasakop sa gustuhan ng Diyos, anuman ang kaharapin, anuman ang mabaliwala, lahat tatanggapin para sa Panginoon, kilala ka man o hindi, maging tapat at patuloy na magtiwala sa Kanya. Ginawa ni Maria ito sapagkat siya ay sa Diyos. And we should too. Kinikilala mo ba ang iyong sarili bilang isang lingkod? Bilang isang alipin na pagmamay-ari ng Diyos. Gaya ni Maria, kinikilala niya ang kanyang sarili. We should too. At hindi lang nakita natin that she needs a Savior, that she is a servant, but let us see, makita din natin dito that Mary, she is blessed. She is blessed. Ang gamitin ko sanang word para dito is special, para maging alliterated, pero yung language ng Bible para sa kanya is blessed. So yun yung ginamit natin. So she is blessed. So what is blessed? Kung ating tingnan ng dictionary, set apart or worthy of veneration. O sa Tagalog ng veneration naman, malalim na respeto. At kung ating titingnan din yung Greek word ng blessed, ito ay tinatawag na makarios, nang ibig sabihin ay happy or favored, or sa pinag-aaralan natin sa Sunday School, supreme happy. Sa panahon natin ngayon, makikita natin kung paano ina-exalt ng mga tao si Mary. Elevating Mary with a title such as Mediatrix, Co-Redemptrix, Cause of our Salvation, Most Holy Mother of God, Our Immaculate Lady, and Queen of Heaven. At hindi lang titulo ang binibigay sa kanya, kundi ang mga tao ay may ginagawa din para sa kanya. Singing hymns to Mary, praying to her, kissing to her picture, parading her image to the streets, and bowing down before her statue reflect a degree of reverence. But itong mga gawain ito, itong pagbibigay ng titulo sa kanya ng kung ano-ano, na hindi naman nakaangkop sa Biblia, kung ano-ano mga ginagawa para sa kanya, tinatawag na Mariolatry. Ang salita na ito ay ginagamit ng mga Protestants patungkol sa excessive veneration or worship of Mary, the Mother of Jesus. Sapagkat, kung ating titingnan, wala sa Biblia na gawin natin iyon para kay Mary, lalong-lalo na ang ating Diyos ay a jealous God na ayaw sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon lang ang dapat sambahin
sa Diyos lang dapat manalangin. But truth is, ano nga bang dahilan bakit siya ay tinawag na blessed? Number one, she is blessed for the privilege of bearing the Son of God. Siya ay tinawag na blessed sapagkat dinadalang tao niya ang anak ng Diyos. At sabi diyan, all generations will call me blessed. Una nang nagsabi sa kanya na siya ay blessed ay si Angel Gabriel. Sa verse 28 sa King James Version, sabi niya, blessed art thou among women. At ang sumunod naman na nagsabi sa kanya na siya ay blessed ay si Elizabeth sa verse 42 and 45. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb. At sa 45, blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what has spoken to her from the Lord. That all generations will call me blessed. Kung saan hindi lang Jew, hindi lang si Elizabeth ang tatawag sa kanya ng blessed, but also Gentiles. Hindi lang mga Hudyo, hindi lang mga Griego, kundi lahat ng tao will call her blessed because she was the mother of our Lord. And the Lord secures a lasting honor to her. Honor that fades not away. Na kung saan hindi na mabubura sa kasaysayan na siya ay minsan na din naging ina ni Jesus. All generations shall call her blessed. All generations shall think her so happy and highly advanced. Lahat ng mga nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, gaya ng sinabi ng babae sa Luke chapter 11 verse 27, kung makita niya si Kristo, sabi ng babae, blessed is the womb that bore you, and the breast at which you nurse. She is blessed for the privilege of bearing the Son of God. But hindi lang din yun. Number 2, she is blessed for her faith. Nang sabi sa verse 45, and blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what has spoken to her from the Lord. Sino yung she? Sino yung naniniwala na mayroong fulfillment? Sino yung naniniwala na yung sinabi sa kanya ay magkakatotoo, magaganap? Walang iba kundi si Mary. She is blessed for her faith. She is blessed because she believes it will come to pass. She is blessed because she acknowledged her Savior personally. Nang sabi diyan, hindi lang the Savior, kundi sabi niya, my Savior. Inaangkin niya na ang Diyos ang kanyang tagapagligtas. She is blessed. Hindi lang din yun, that for God bestows upon her all spiritual blessings. Kaya kanina, nung binanggit natin yung Luke chapter 11 verse 27, nung yung babae, nakita niya si Jesus, sinabi niya na, blessed is the womb that bore you and the breast at which you nurse. Ang reply naman ni Jesus dito, sa Luke chapter 11 verse 27 to 28, blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Well, kung tayo ay babalik muli kay Mary, Mary is blessed for she has heard the word of God and keep it. Ponder it in her heart. At mismo si Jesus ang nag-testify dyan. Sa Luke chapter 8 verse 21, sabi ni Jesus, my mother and my brothers are those who hear the word of God and do it. My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it. She believed in God, her Savior. But as we notice, yung Luke chapter 11 verse 27 to 28, may ginamit na word na those. E-H-O-S-E. Na kung saan, it does not refer only to Mary, but also for those who will hear the word of God and keep it. Mary is blessed. And if you are a believer of God,
and a keeper of His word, you too are blessed. So lahat ng mga nandito na kinikilala ang ating Panginoong Diyos bilang tagapagligtas, we can say that I am blessed because Christ is my Savior and my Lord. Whatever circumstances, nothing can separate me from His love. By the power of the Holy Spirit, I will persevere, for He who began a good work in me are able to keep me. Mary is blessed not because she is the one who bestows blessings gaya ng paniniwala ng iba, but she is blessed because she is the one who received grace from God. And you too are blessed if you believe in the name of Jesus, which you have heard from the gospel, and live the life in obedience to Him. Again, you too are blessed if you believe in the name of Jesus, which you have heard from the gospel, and live the life in obedience to Him. She is blessed because God favored her. God has given her a lot more than she deserved. If it is true to Mary, it is also true to us. We are blessed by the grace of God. Kaya naman, yan yung unang sangkap na nakita natin dito sa tinatawag na the Magnificat, Mary's songs of praise, that she knows herself. But hindi lang din yung nakita natin dito. Number 2, she knows her Savior. She knows her Savior. Well, we assume that Mary was obviously a godly woman. Isa sa mga reasons bakit natin nasabi na siya ay a godly woman ay nang dahil sa kanyang mga relatives. Sabi sa Luke chapter 1 verses 5 to 6, in the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah in the divisions of Abiha, and he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, and walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. Kaya isa na sa mga sabi natin that one of the reasons bakit natin masasabi na she is a godly woman is that of her relatives. But another reason is that as we analyze her poem, itong tula na ito, makikita natin dito that she was a scripture-saturated woman. Her poem contains more than 15 quotations from the Old Testament. It echoes passages from the Torah, Psalms, prophets, and commonly the Song of Hannah in 1 Samuel. Ilan sa mga na-jot down ko is yung verses 46 to 47, echoes 1 Samuel chapter 2. Verses 48 ng Luke chapter 1 echoes 1 Samuel chapter 1 verse 11 and Psalm 138 verse 5. Sa verse 49 echoes Psalm 79 verse 9. Sa verse 50 echoes Genesis chapter 17 verse 7. Sa verse 51, Psalm 98 verse 1, Psalm 118 verse 15. Sa verse 52 to 54, Psalm 98 verse 3, Jeremiah chapter 31 verse 3 and 20, and sa verse 35, Genesis chapter 17 verse 19, and Psalm 132 verse 11. She knows God, and she knows God from the scripture. She burst out with a poem, and her poem contains nothing but the truth of God. At hindi lang din yun, her similarity from other speakers in the Bible reveals that she really have the Holy Spirit. Pero dito sa ating nabasa, makikita natin sa paraan kung paano niya pinuri ang ating Panginoong Diyos. She praises God with His attributes. Pinuri niya ang ating Panginoong Diyos sa kung sino nga ba siya. Letter A, for He who is mighty has done great things for me. At sa verse 51,
He has shown strength with His arm. Kung saan ang mighty means strong or powerful. Yan din yung sinabi ng psalmist sa Psalm chapter 89 verse 8. And also, she learned from the angel that with God, nothing is impossible. Sa verse 37. Siya ay nanampalataya sa Diyos na siya ay magbubuntis kahit siya ay isa pang birhen, sapagkat sa Diyos ay walang imposible kung ito ay kanyang gugustuhin. God will bring it to pass. Ito ay mangyayari. Ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan kahit sa tingin ng karamihan ay imposible ito. Na kahit ngayon, ang debate pa rin sa pagiging pagkakaroon ng anak ni Maria nung siya pa ay birhen ay pinagdedebatihan ng ilang mga mag-aaral. But the truth is, God is powerful. That nothing is impossible for Him. God has done her great things. Blessed for being a mother of the Messiah to a virgin conception, and blessed because of her salvation. At ang gumawa niyan, walang iba kundi ang Diyos. At yan yung kanyang sinasampalatayanan. And letter B, she praised God for His holiness. Na kung saan, sa verse 49, and holy is His name. She knows holy is His name. No blemish of sin, no errors, no corruptions, but perfectly holy. Separated from sin, separated from all being, separated from all creation, worthy of all praise and reverence. And in order for her to bear a child, God sent the Holy Spirit. Kung saan, sa nature ng ating Panginoong Diyos, He is fully God and fully man. At ang kanyang pagiging fully man ay hindi nabahiran ng kasalanan. She praised God for His holiness. And let us see, she praised God for His mercy. Sa verse 15. And His mercy is for those who fear Him from generation to generation. Kung saan kinikilala ni Maria na ang kanyang tagapagligtas ay ang awa flowing from the heart of God para sa kanyang mga tao, for His people, toward those who fear Him. Mercy to God's elect in all times and places. Kinakaawaan niya ang taong mananampalataya sa Kanya. At nakita natin ang pruweba sa pagpapadala niya ng kanyang bugtong na anak. He sent His Son for us. Ang pagsugo ng kanyang bugtong na anak ng Jesucristo ay nagpapakita ng kaawaan niya sa kanyang mga tao. Biyaya pa din ng Diyos, bakit ang mga taong makasalanan tulad mo ay patuloy pang nabubuhay dito sa mundo. And if you are the kind of person who does not fear God, fear Him now, for there will be no mercy in hell. Fear Him now, for there will be no mercy in hell. At hindi lang pinuri niya ang ating Panginoong Diyos for His mercy. Let it be, she praised God for His sovereignty. Kung saan nakita naman natin sa verses 51 to 53. God has absolute rule over creation as a king, and total control and domination over all that happens. At si Maria, naniniwala siya na ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang Diyos, is in control. That in these verses, we see that God is all powerful in all things. Na kung saan for He had put low the mighty of this world. And He has sent away empty those who are rich or full
of themselves. He can do whatever he pleases. Na kung saan itong pangyaring ito echoes back sa kung ano rin ang nangyari kay King Nebuchadnezzar. Kung saan makikita natin sa Daniel chapter 4, verses 34 to 37, kung paano kinilala ni Nebuchadnezzar ng ating Panginoong Diyos ay isang Diyos na soberano. Sa Daniel chapter 4, verse 34 to 37. And at the end of the days, Nebuchadnezzar lifted my eyes to heaven, and my reason returned to me. And I blessed the Most High, and praised and honored Him who lives forever. For His dominion is an everlasting dominion, and His kingdom endures from generation to generation. All the inhabitants of earth are accounted as nothing, and He does according to His will among the hosts of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay in His hand or say to Him, "What have you done?" At the same time my reason returned to me, and for the glory of my kingdom, my majesty and splendor returned to me. My counselors and my lords sought me, and I was established in my kingdom, and still more greatness was added to me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, for all His works are right and His ways are just. And those who walk in pride, He is able to humble. Na kung saan si Nebuchadnezzar, nasaksihan niya mismo sa kanyang sarili kung gaano kasoberano ang Panginoong Diyos. Those who walk in pride, He is able to humble. Na kung saan naging totoo ito sa buhay ni Nebuchadnezzar, na kung saan nagpatayo pa siya ng napakalaki niyang statue, na kung saan ang lahat ng hindi luluhod o magbabaw kapag narinig ang tugtog ay papadala niya sa tugon. Ngunit his pride ay inuwi siya sa destruction, na kung saan halos parang naging baliw na siya sa ilang mga panahon ng kanyang buhay. And nasabi niya that those who walk in pride, He is able to humble, sapagkat siya mismo ay naging witness noon. And it is also true to Mary, kung saan a girl, a nobody girl, ngayon ay kinikilala na ng buong mundo as a blessed, na kung saan minsan ay naging ina na rin ng ating Panginoong Jesus. And it is also true to us that before we are prideful, walang kinikilalang Diyos, sinusunod ang sariling kagustuhan, but now He is able to humble us. He is able to humble us. Hindi lang she praised God for His sovereignty, but also she praised God for His faithfulness. And nakita naman natin yan sa Luke chapter 1, verses 54 to 55. Sabi dito, He has helped His servant Israel in remembrance of His mercy, as He spoke to our fathers, to Abraham, and to his offspring forever. Na kung saan si Mary, naniniwala siya na God will fulfill His promise. Na hindi niya pabayaan ang sa Kanya at tutuparin niya ang Kanyang mga pangako. Gaya ng pinangako niya kay David sa Psalm 132 verse 11, One of the sons of your body I will set on your throne. Gaya din ang pangako niya kay Abraham sa Genesis chapter 17 verse 19, I will establish my covenant with him, an everlasting covenant for his offspring, singular, after him.
Kung saan naunawaan ni Paul ang passages na ito sa Galatians chapter 3 verse 16 na sinabi niya, now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say and to offsprings, referring to many, but referring to one, and to your offspring, who is Christ. Kung saan Christ is the fulfillment doon sa kanyang mga pinangako. Ang pangako ng ating Panginoon sa kanila ay nagkaroon ng katuparan kay Kristo. The Messiah has come, at walang magandang balita kung walang Diyos na nangako at tinupad ang kanyang mga pangako. At kung ating titingnan, sa ganyang paraan, winorship ni Maria ang ating Diyos. Kaya nga nang sinabi ng isang mangaral, sabi ni Bruce Liefblad, true worship happens when we set our mind's attention and heart's affection on the Lord, praising Him for who He is and for what He has done. At nasaksihan natin mismo yan kay Maria. Oh, what a praise it is! It is a scripture-saturated worship. Pinuri niya ang ating Panginoon kung sino siya at sa kung ano ang ginawa niya para sa kanya at sa kanyang mga hinirang. Ang object ng pag-worship ni Mary, walang iba kundi ang Diyos. Mary cannot say that without being a witness of those things, for she herself witnessed it from the Scripture. For she witnessed it through what God has done for her. Gaya ng isang kanta na pinapatugtog kadalasan tuwing Christmas na ang title ay Mary, Did You Know? Mary, Did You Know? At ang sagot, yes, she know. And we should too. For we cannot know all these things apart from Scripture. At lalo-lalo na kung hindi siya mismo ang nagpakilala sa atin. Kaya naman para sa ating pagtatapos, do not magnify yourself about on what we have done, what you have done. Magnify the Lord for what He has done for us. Kung saan dito sa passages na ito nating binasa, shines most clearly to this passage is a deep sense of humility. Humility ni Mary. She did not exalt herself as a special, scriptural, submissive servant, but the one she exalted is God. Sapagkat for all of she is by the grace of God. Sapagkat ang taong alam ang kanyang tunay na estado, kilalang personal ang tunay na Diyos at ang mga ginawa nito, ang siya lamang makapagpupuri ng totoo. May we emulate, tularan ang pananampalataya at humbleness ni Mary in her magnification of God. May we emulate the faith and humility of Mary in her magnification of God. To God be the glory, and let's pray. Aming Panginoong Diyos na pinakanakila sa lahat, salamat Panginoon sa mensahe na aming tunghayan ngayong gabi. At salamat Panginoon sa katotohanan ng nire-reveal ng inyong pong dakilang salita, that we should be humble bilang isang lingkod mo. Salamat Panginoon sa katotohanan ito at nawa o Diyos, ang katotohanan ito ay huwag din kaming matakot at mahiya na ibahagi din ito sa iba, sa aming kapwa, lalo na Panginoon ang iyo pong ebanghelyo.
Salamat Panginoon sa katotohanan ito at awa o Diyos ay patuloy na tumanim sa amin ang katotohanan ito at masalamin sa aming buhay. Salamat Panginoon at patawad sa aming pagkulang na gawang kasalanan at ang lahat ay ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.